Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi nila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Sa mga nakaraang araw na subaybayan natin ang paghahadlang ng mga leaders ng Sanhedrin sa paglalaganap ng pananampalataya. Pero kahit na pinagbabantaan at pinagbabawalan sila, patuloy pa ring nagpapahayag ang mga apostol. Pero ang problema ng unang simbahan ay hindi lang nanggaling sa labas, sa ibang mga tao. May mga problema din na galing sa loob ng grupo mismo. Isa sa mga unang problema ay ang pangangalaga ng lumalaking komunidad. Hindi na kayang magampanan ng mga apostol ang marami nilang responsibilidad. Isa rito ay ang pagpapakain sa mga balo. Tandaan natin na binibigay ng mga Kristiyano ang kanilang pera sa mga apostol upang pangalagaan ang mga nangangailangan sa kanilang samahan. Nagreklamo ang isang pangkat, ang mga Hudyo, na ang salita ay Griego, na ang mga balo nila ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkain kaysa mga Hudyo na nagsasalita ng Ebreo. Inamin ng mga apostol na hindi na nila kayang harapin ang lahat ng gawain. Dumami ng masyado ang simbahan, kaya nagpasya silang mag-prioritize. Para sa kanila, ang mas mahalaga para sa kanila bilang mga apostol ay ang pagdadasal at ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi naman maaaring iwanan ang pagpapakain sa mga balo o ang works of charity. Ang solusyon ay to delegate this job. Kaya gumawa sila ng isang ministry, ang ministry ng mga deacons, upang magbigay ng nararapat na kalinga sa mga balo at mga nangangailangan.
Pumili ang komunidad ng 7 lalaking maaasahan at ginagabayan ng Espiritu Santo. At ang mga ito ay inordinahan ng mga alagad sa tungkuling ito. Dahil sa problemang ito, nagkaroon sila ng solusyon na mas lalo pang nagpalago sa simbahan. Nagkaroon ng isang bagong ministry at nagkaroon ng mga bagong manggagawa sa simbahan. Kaya patuloy na lumalaki ang bilang ng mga mananampalataya. Kapag hinaharap ang anumang problema, nagkakaroon ng solusyon. At maring ito ay mas lalo pang nagpapabuti sa samahan. Hinarap ng mga apostol ang reklamo sa kanila at hinanapan ng solusyon. Talagang ginagabayan ng Espiritu Santo ang kanyang simbahan. Ang mga diakono ay naging katuwang ng mga apostol, hindi lang sa pagtugon sa mga material, trabaho o gawain sa simbahan. Makikita natin sa mga susunod na pangyayari na ang mga pinili mga diakono ay naging tagapagpahayag din ng magandang balita. They evangelized through the ministry of charity and through the ministry of the word. Mahalaga na sa simbahan ang pagdarasal, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang paglilingkod sa mga mahihirap ay sama-samang ginagawa. Ito ang 3 paa ng simbahan. Liturgy, ang gawaing pagsamba at pagdasal. Ang pagpapahayag o pagpapalaganap, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. At ang paggawa ng kabutihan, lalo na sa mga nangangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, na harapin ang anumang problema na dumadating sa aming buhay at sa aming mga ginaganap. Oo, walang problema na walang solusyon. Kaya, gabayan mo kami na ang mga ito ay harapin namin ng may pagtitiwala sa Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.